Maraming iniindang karamdaman ang 81 anyos na si Prudencio Calubid Jr. Hirap lumakad, makirot ang mga kasukasuan dahil sa gout at arthritis. Mayroon din siyang stage 4 chronic kidney disease ayon sa kanyang pamilya. Pero inaresto siya ng mga pulis sa kanilang tahanan sa Olongapo City nitong December 2024. Kaya sabi ko, dala-dala nila yung papel na warrant of arrest. Na sabi nga sa akin, ikaw ba si Prudencio Calubid? Ayun, sabi ko, ano ang gagawin niyo sa akin na mayroon akong karamdaman na ako papahinga dito sa gilid ng bahay namin. Sabi nila, kukunin ka namin, sasama ka sa amin dahil mayroon kang warrant of arrest. Ayun, hindi na ako nakipag-argue sa kanila kasi mga batas naman sila. Nakulong si Prudencio ng 6 na buwan sa Manila City Jail. Ang problema, hindi siya ang subject ng arrest warrant. Nakulong siya dahil ipinilit ng Philippine National Police o PNP na siya ang Prudencio Calubid na pinaghahanap. Kahit pa nagpresenta siya at ang pamilya niya ng mga ID at dokumentong nagpapatunay na hindi siya ang suspect. Hindi ko alam yan na gano'ng sitwasyon. Ngayon ko lang nalaman na may kapangalan pala ako. Na ngayon, kaya ang masakit sa loob ko at damdamin ko na walang nga ako nagawang kasalanan na iba ang taong gumawa na kapares ng pangalan ko. Ako ang nagsasuffer, ako nakukulong. Yun ang masakit para sa akin. Tarantang-taranta ako yun, halos daw makatulog nung gabi na yun. Wala naman kaming kapera para matubos to si tatay niya. No? Nagpunta ako sa mga kaibigan ko, nanghingi ako ng mga, kahit pamasahe ko lang 500, makaluwas lang ako ng Manila. Lang ako sa mga gobyerno, kung saan ako matulungan si tatay na ba't nila ikinulong, wala namang kasalanan yung tao. Sabi ko, may Google naman tayo, ito yung wanted, na 7.8 yung patong sa Prudencio Calubid. Nitong June 27, nakasama ng muli ni Calubid ang pamilya niya. Sa bisa ng writ of habeas corpus na grinant ng Court of Appeals ay nakalaya matapos ng 6 na buwan si Prudencio Calubid Jr. mula sa Manila City Jail. Sa tulong ng Grupong Karapatan at National Union of People's Lawyers, naisampa at nanalo ang anak ni Prudencio na si Annalyn sa kanyang petisyon. Kasi tuwing umiiyak si nanay, tinatanong ako na kailan makakalaya si tatay. Nasasaktan ako. Nadudurog puso kasi magulang ko yan. Gusto kong mapalaya kasi matanda na si tatay. Gusto ko siyang makalaya kasi sa ganyang edad gusto pa namin siya makasama pa namin siya kasi nahihirapan kami pare-pare magkakapatid kasi una-una, alam namin, walang kasalanan ng tatay namin. Kaya nagpursige ako na palayain makalaya si tatay nun. Sabi ng Court of Appeals, napatunayan ng pamilya ni Calubid na biktima nga siya ng mistaken identity. Nagpaalala rin ng korte dahil umasa lang daw sa internet at social media ang mga pulis para sa intelligence nila sa kaso. Siyempre, sa mga kumuha kay tatay, nandoon po yung galit. Hindi po yun mawawala sa amin kasi alam naman namin na walang kasalanan tatay namin bakit kinuha nila at iba ang pagkatao, iba ang muka, iba yung status ng buhay namin sa Prudencio Calubid na hinahanap nila. Hindi naging madali para sa pamilya ni Calubid ang kalahating taon nilang laban. Bukod sa problemang pinansyal, masakit din sa loob ng pamilya ni Calubid ang nangyari. Wala na nga siyang kasalanan. Mag-isa pang nakulong si Calubid kahit may mga iniindang sakit. Kami magkakapatid, durog na durog yung puso namin. Hindi namin alam saan kami tatakbo.
Una-una yung pinansyal. Hindi ko alam kung saan ka kukuha nun. Hindi ko alam kung paano tuwing nakikita ko si tatay na naka-detain na yellow. Grabe yung durog na durog puso ko na parang inaano talaga ng kapulisan na si tatay gumawa ng krimen. Marami akong tanong, sumisigaw lagi ako sa CN na bakit nangyari sa amin to? Buti na lang daw, may mga magagandang loob na nakasama si Kalubid sa loob ng detention center. Inaruga siya ng mga kasamahan niya, itinuring nila siyang tatay nila. Ngayon mayroon ilan doon na yung nag-aalaga sa akin na kasi siyempre hindi, lalo na papuntang CR o kaya maliligo, mayroon sa akin alala doon, bali 4 pa nga sila doon eh. Nag-check po sila, nagpapalit-palit. Yung Prudencio Kalubid na pinaghahanap ng mga pulis, isang consultant ng National Democratic Front of the Philippines. Targeted siya bilang isang makakaliwa at nahaharap sa mga kasong murder, robbery with homicide at damage to properties. Ang problema, nawawala ang Prudencio Kalubid na ito matapos siyang kidnapin noon pang 2006. Si Prudencio Kalubid Jr. na naging biktima ng illegal arrest at detention, simpleng tao lang mula sa Zambales. Sabi ko, nagtrabaho ko sa US Naval Base ng ilang taon. Tapos nung mag-pull out ng US Naval mga kano, nag-apply ako for abroad. Nakapag-Saudi ako sa loob ng 3 taon sa Saudi bago bumalik ako. Nung bumalik na ako sa loob din ng facility ng US Naval Base kasi ginagawa ng mga factory na kaya nakapagtrabaho ako nasa construction. Pwedeng makakuha ng compensation o kabayaran si Kalubid dahil sa illegal detention niya. Maaari din silang maghain ng civil case para sa daños perjuicios. Sa totoo lang po sir, talagang naisip po talaga na yung una naisip po talaga yung reputation, dignidad, tsaka yung illegal detention na hindi ko naman talaga nagawa. Yun ang gusto ko sanang ipaglaban ko yung katarungan. Yun ang katarungan. Kung nanaisin din ng pamilya, maaari nilang ihabla ang mga pulis sa ombudsman, ngunit pag-uusapan muna raw nila ito. Dapat sana yung mga otoridad, bago nilang huliin ng isang tao, maliban talaga yung may nagawang hindi mabuti, pag-aralan nila muna talaga. Kasi kawawa naman yung mga pamilya at saka yung tao na walang sala na nakukulong. Kaya kawawa talaga. Napalaya si Kalubid dahil sa tapang ng kanyang pamilya. Kung hindi ipinaglaban ni na Annalyn, Aris at mismong ni Tatay Pruding ang katuwiran nila, ano na lang kaya ang maaaring nangyari? Ang illegal arrest at detention ni Prudencio Kalubid Jr. ay hindi unang kaso ng mistaken identity sa ating bansa. Ngunit hindi rin ito ang magiging huli kung hindi pa rin pairalin ang ibayong pag-iingat sa operasyon ng mga otoridad. Ilang araw lang matapos lumaya si Kalubid, inaapela at kinukontra ng Office of the Solicitor General ang desisyong nagpalaya sa kanya. Hindi pa tapos ang laban ng pamilya Kalubid. Jairo Bolledo Rappler, Caloocan.